Sa isang tanghaling tila niluluto ang kalupaan, si Aling Elena, isang matandang ginang, ay naging biktima ng dalawang malupit na pulis. Ngunit mula sa trahedyang iyon, isang madilim na lihim ang mabubunyag. Ang kanyang anak na si Rowena ay babangon na may dalang misteryosong lakas na siyang magbubukas sa isang malawak na konspirasyon. Sa tanghaling iyon, ang araw ay tila nakabitin ng mas mababa, direktang tumatama sa bumbunan, nagpapakawala ng init na parang sadya itong ibinaba sa lupa upang parusahan ang lahat ng nasa ilalim nito. Bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng alinsangan, hindi ito nakapagpapaginhawa, bagkus ay nagdaragdag lamang ng bigat at hirap sa paghinga. Ang mga kalsada ng Caloocan ay tila nanginginig sa init, dahilan upang ang mga anino ng ilang puno ay humaba at sumayaw na parang isang fatamorgana. Walang ulap sa kalangitan na maaaring magbigay kahit kaunting silong. Tanging isang malawak na asul na kawalan ang sumasalamin sa kabangisan ng sikat ng araw. Ang ganitong panahon ay sapat na upang subukin ang tibay ng sinumang maglalakas loob na lumabas. Sa gitna ng nakapanghihinang kalagayang ito, buong pag-iingat na minaneho ni Aling Elena ang kanyang lumang motorsiklo. Ang kanyang edad na lampas 60 taon ay hindi nakabawas sa kanyang determinasyon na tuparin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang tahanan. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa manibela. Sa likuran ng motor, ang isang bayong na puno ng pinamili ay marahang umuugoy, sumasabay sa bawat yugyog ng sasakyan sa bako-bakong daan. Malalaking buti ng pawis ang tumutulo mula sa kanyang sentido, dumadaloy sa kanyang pisngi, at bumabagsak sa kwelyo ng kanyang blusang basang-basa na. Bagamat ramdam na niya ang pagod sa buong katawan, pinilit niyang magpatuloy upang makauwi bago malanta ang mga gulay na dala niya. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang mga bahay na mahigpit na nakasara ang mga pinto at bintana. Karamihan sa mga residente ay piniling magtago sa loob upang iwasan ang nakakapasong sikat ng araw. Iilan lamang ang sasakyang dumaraan, at kung mayroon man, ito'y mga motorsiklong humaharurot, tila nais takasan ang init sa lalong madaling panahon. Ngunit para kay Aling Elena, wala siyang pagpipilian kundi tapusin ang kanyang biyahe, dahil ang tawag ng sikmura ay hindi naghihintay. Ang katahimikan sa kalsada ay nagpalakas sa tunog ng makina ng kanyang lumang motor, na umalingaw-ngaw sa pagitan ng maliliit na kabahayan sa gilid ng daan. Bawat metrong kanyang tinatahak ay parang 1 kilometrong haba at nakakapagod. Bagamat tila isa lamang itong ordinaryong pag-uwi, may kung anong nagpatindig sa balahibo ni Aling Elena. Hindi niya malaman kung saan nanggagaling, ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba. Tila may isang pares ng matang hindi nakikita na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Tahimik nga ang kalsada, ngunit ang katahimikang kanyang nararamdaman ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Sa halip, ito'y tila isang babala na may masamang mangyayari sa unahan. Sinubukan niyang alisin ang masamang kutob sa pamamagitan ng malalim na paghinga, ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib na nagpabigat sa kanyang pagpapatakbo habang dahan-dahang tinatahak ng motor ang isang eskinita na bihirang daanan ng tao. Nang si Aling Elena ay pumasok na sa isang mas makitid na bahagi ng kalsada, biglang napahinto ang kanyang motor dahil dalawang nakaunipormeng pulis ang nakatayo sa gitna ng daan, humaharang sa kanyang daraanan. Walang anunsyo ng checkpoint, walang anumang babala. Tanging dalawang malalaking katawan na nakatayo na parang mga pader na bakal. Ang unang pulis ay si A.C. Isaberto, matangkad at malapad ang balikat. Sa tabi niya ay si Ace Tatlo Marco na hindi rin pahuli sa laki ng katawan at nakakatakot na dating. Ang kanilang presensya sa isang napakatahimik na lugar ay agad na nagdulot ng masamang pakiramdam. Tila hindi lamang sila nagpapatrolya, kundi may hinihintay na malas na biktima na dadaan sa lugar na iyon. Walang malinaw na senyas, itinaas ni Marco ang kanyang kamay, isang kilos na nag-uutos kay Aling Elena na huminto. Ang galaw niya ay madiin at magaspang, malayo sa kilos ng isang opisyal na nagsasagawa ng lehitimong inspeksyon. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na kumikiskis sa aspalto ay maririnig habang sila'y papalapit. At sa paraan ng kanilang pagtingin, malinaw na sinusuri nila ang kanilang biktima. Walang bahid ng profesionalismo, walang galang, tanging matatalim na tingin na nagpapahiwatig ng kanilang maitim na balak. Binagalan ni Aling Elena ang takbo ng motor. Bumilis ang tibok ng kanyang puso kasabay ng paglapit ng dalawa. Tumayo si Berto sa harap mismo ng motor, bahagyang yumuko upang titigan si Aling Elena nang may nanunuot na tingin.
Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang mabuting intensyon. Samantala, si Marco ay nakahalukip-kip sa gilid, tila handang gumamit ng dahas anumang oras. Ang mabigat na boses ni Berto ang bumasag sa katahimikan nang utusan niya si Aling Elena na patayin ang makina. Ang utos ay ibinigay ng walang pagbati, walang paliwanag, isang direktang mandong maihalong pangmamaliit. Ang ganitong pag-ugali ay hindi na bago sa lugar na iyon. Kilala sila ng mga residente hindi bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang dalawang buwaya na mahilig mangikil sa mga maliliit na mamamayan. Si Aling Elena, sa kabila ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib, ay nagawa lamang magbigay ng isang pilit na ngiti, umaasang mabilis na matatapos ang lahat. Bahagya siyang yumuko, sinusubukang magpakita ng respeto. Kahit nagulong-gulo ang kanyang isipan, nanginginig ang kanyang kamay habang pinapatay ang makina ng motor, umaasang isa lamang itong mabilis na formalidad. Ngunit sa paraan ng pagpapalitan ng tingin ni Berto at Marco, malinaw na hindi ito isang opisyal na tungkulin. May ibang layunin na nakatago sa likod ng kanilang presensya sa tahimik na kalsadang iyon. Isang layunin na nagpabigat palalo sa hangin at nagbabadya ng panganib. Sa simula, ang pagsusuri ay tila isang karaniwang proseso. Si Aling Elena, habang nanginginig ang mga kamay, ay isa-isang inabot ang mga dokumentong hinihingi, mula sa ICC hanggang sa kanyang driver's license, na palagi niyang dala-dala sa isang maliit na plastic. Walang emosyong tinanggap ni Berto ang mga papeles, sinulyapan ito ng may pagwawalang bahala na hindi sumasalamin sa kaseryosohan ng isang alagad ng batas. Sa paraan ng kanyang paghawak sa mga dokumento, halata na isa lamang itong formalidad at hindi totoong pagsusuri. Tumango pa nga siya ng bahagya, na para bang nagbibigay senyales na kumpleto naman ang mga papeles at walang problema. Subalit, biglang nagbago ang lahat nang ibalik ni Berto ang mga dokumento sa kamay ni Aling Elena. Walang malinaw na dahilan, yumuko siya at tinuktok ang gulong ng lumang motor gamit ang kanyang magaspang na daliri. Ang pagtuktok ay hindi isa o dalawang beses lamang, kundi paulit-ulit, na para bang maihinahanap siyang wala naman talaga doon. Ang paulit-ulit na tunog ng pagtuktok ay lalong nagpakaba kay Aling Elena dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kilos na iyon. Ang tahimik na kalsada ay lalong naging nakakapanikid, lalo na nang ang tingin ni Marco mula sa likuran ay sumunod sa bawat galaw ni Aling Elena nang may matinding pagdududa. Pagkatapos ng ilang sandali na parang napakatagal, tumayo si Berto ng tuwid at tinitigan si Aling Elena nang may ibang-ibang tingin. Mayroong kasadyaan, may intensyong mang-ipit, at may isang laro na sinisimulan na niya. Sa isang boses na pilit pinatigas, idineklara niya na ang gulong ng motor ni Aling Elena ay hindi standard. Ang paratang ay binitiwan na parang isang hatol, walang paliwanag o makatwirang basehan. Natigilan si Aling Elena, sinusubukang intindihin ang sinabi, dahil isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang palitan niya ang gulong na iyon sa isang otorisadong talyer. Naaalala pa niya ang mekaniko na pumuri sa kondisyon ng kanyang motor na sa wakas ay ligtas ng gamitin. Nang sinubukan niyang magtanong ng magalang kung ano ang mali sa kanyang gulong, iwinasiwas lang ni Berto ang kanyang kamay, nagpapakita ng ayaw makinig. Ang kanyang ekspresyon ay naging mapanukso. Samantala, si Marco mula sa likuran ay nagsimulang lumapit na nagpatindi pa sa pananakot. Malinaw na hindi na ito isang karaniwang inspeksyon, kundi isang paghahanap ng butas upang maipit ang kanilang biktima. Sa loob ng ilang segundo, napagtanto ni Aling Elena na nasa isang napakahinang posisyon siya. Ang paratang ay hindi tungkol sa gulong, ito ang pinto para simulan nila ang isang mas malupit na laro. Sumigi ang tensyon ng si Marco, na kanina pa nakahalukit-kit, ay biglang itinapak ang kanyang paa sa lupa at sinigawan si Aling Elena. Ang sigaw ay dumating ng walang babala, bumabasag sa katahimikan ng kalsada na kanina pa mabigat. Ang kanyang boses ay mataas, magaspang, at puno ng peking galit na sinadyang gawin para manakot. Ang sigaw na iyon ay hindi naglalarawan ng isang opisyal na nagsasagawa ng inspeksyon, kundi ng isang hari-harian sa kalsada na nagpapasuko sa kanyang biktima. Ang alingaungaw ng kanyang boses ay tumalbog pa sa mga pader ng mga abandonadong bahay sa gilid ng daan. Agad na naging reaksyon ni Aling Elena ang panginginig. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nagsimulang mangatal ng husto, at ang kanyang paghinga ay nabibilang dahil sa gulat. Hindi niya inasahan na ang simpleng inspeksyon ay magiging isang hayagang pananakot ng ganoon kabilis.
Habang namumutla ang mukha, sinubukan ni Aling Elena na kontrolin ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa mula sa motor upang hindi na lalong magalit ang mga ito. Ngunit dahil sa takot, lalo siyang nahirapang kumilos. Bawat matalim na tingin mula kay Marco ay parang tumutusok sa kanyang katawan na lalong nagpapahirap sa sitwasyon para sa isang matandang babae na gusto lamang makauwi. Pagkatapak ng paa ni Aling Elena sa lupa, lumapit si Marco. At nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataon si Aling Elena na kumalma, inagaw niya ang susi ng motor mula sa kamay nitong nanginginig pa. Mabilis at magaspang ang kanyang kilos. Tila hinihintay na niya ang pagkakataong iyon mula pa sa simula. Walang paalam, walang dahilan, isang kilos lamang upang ipakita na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ang maliit na bagay na iyon ay nasa kamay na niya ngayon at sa mata ni Aling Elena, ang susi ng motor ay hindi na lamang isang susi, kundi isang kasangkapan para sa pangingikil na nagkulong sa kanya ng walang kalaban-laban. Nagsimulang gumapang ang matinding kaba sa dibdib ni Aling Elena. Ngayon ay nakatayo siya sa gitna ng daan, mahina ang katawan, walang magawa laban sa dalawang taong malinaw na may masamang balak. Sinubukan niyang maghanap ng mga salita o kilos na maaaring magpakalma sa sitwasyon, ngunit ang kanyang bibig ay natiko. Si Marco, na nakatayo pa rin ng may pagmamalaki, ay tinitigan siya na parang isang mandaragit na nakakuha ng buong kontrol sa sitwasyon. Walang respeto sa edad, walang etika ng isang alagad ng batas. Ang naroon lamang ay ang kawalang katarungan na lalong nagiging totoo. Mula sa puntong iyon, naramdaman ni Aling Elena na ang araw na iyon ay magiging mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Matapos nilang paikot-ikutin ang motorsiklo, na para bang nagsasagawa ng isang propesyonal na inspeksyon, lumapit sina Berto at Marco hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo nila kay Aling Elena. Pumwesto sila sa kaliwa at kanan, lumilikha ng isang makitid na bilog na nagpakulong sa matanda na walang lugar para gumalaw. Ang paraan ng kanilang paglapit ay hindi tulad ng mga opisyal na gustong magpaliwanag ng batas, kundi tulad ng dalawang taong naghahanda ng bitag para sa kanilang biktima. Tinitigan ni Berto ang motor na parang sinusuri ang isang nasamsam na ari-arian. Samantala, si Marco ay direktang nakatingin kay Aling Elena, malinaw na gusto siyang paglaruan. Ang sitwasyong iyon ay nagpatigil sa hangin, nag-iwan ng presyon na lalong bumasag sa natitirang tapang ni Aling Elena. Sa isang relax ngunit sadyang tono, sa wakas ay nagsalita si Berto. Ang kanyang sinabi ay hindi isang legal na paliwanag, kundi isang banayad na banta. Binanggit niya na ang ihipaglabagi na natuklasan niya ay may multang 20,000 piso. Isang halaga na binitiwan ng walang pag-aalinlangan. Na para bang ito ay isang maliit na halaga na kayang-kaya niyang bayaran anumang oras. Walang legal na basehang sinabi. Walang ebidensya ng paglabag na ipinakita. Ang tanging naroon ay isang malaking halaga na sadyang ibinato upang mataranta at sumuko agad ang kanyang biktima. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking martilyo na humampas sa damdamin ni Aling Elena na hindi inakalang ang isang ordinaryong araw ay magiging isang bangungot. Si Aling Elena na nakarinig nito ay biglang napasinghap. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig na para bang sinisigurado na hindi siya nagkamali ng dinig. Sinubukan niyang magpaliwanag sa mahinang ngunit tapat na boses na siya ay isang maliit na tindera lamang sa palengke na kumikita mula sa kakarampot na benta. Ang kanyang kita ay hindi man lang aabot sa isang ikasampu ng halagang hinihingi nila. Wala siyang malaking ipon, walang mayamang pamilya, kahit para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kailangan niyang maging maingat sa paggastos. Ngunit nang sabihin niya ang kanyang pagtanggi, hindi simpatya ang nakita niya sa mukha ni Berto at Marco, kundi isang pagbabago sa ekspresyon na nagdilim. Isang senyales na hindi sila natuwa sa salitang hindi. Ang dalawang pulis ay nagpalitan ng mabilis na tingin at sa isang iglap, ang kapaligiran ay lalong naging mapanganib. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Berto. Samantala, tumalim ang mga mata ni Marco na para bang naghahanap ng dahilan para gumamit ng dahas anumang oras. Ang pagtanggi ni Aling Elena ay hindi lamang nagpagalit sa kanila, kundi nagparamdam din na hinahamon sila. Isang bagay na hindi nila kailanman tinanggap mula sa isang maliit na mamamayan na tulad niya. Wala ng tonong propesyonal, wala ng kilos ng isang alagad ng batas.
Ang natira na lamang ay dalawang lalaking nakauniforme na pakiramdam ay may buong kapangyarihan sa katawan at ari-arian ng ibang tao. Mula sa kanilang kinatatayuan, malinaw na ang hiling na 20,000 ay hindi isang alok para sa negosasyon. Ito ay isang ultimatum na kung hindi matutupad ay magiging kalupitan. Ang tensyon na kanina pa namumuo ay tuluyang sumabog ng si Marco. Nang walang babala, ay iwinasiwas ang kanyang kamay at sinampal ng buong lakas ang pisngi ni Aling Elena. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngao sa pagitan ng mga pader ng mga abandonadong bahay na nakapalibot sa kalsada. Ang sampal ay hindi lamang nagpatalsik sa ulo ni Aling Elena, kundi nagpasabog din sa kanyang labi at agad na nagpadugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang matanda ay napasuray, halos mawala ng balanse. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo kahit na nanginginig ang buo niyang katawan. Walang pagkakataon para magtanong kung ano ang kanyang pagkakamali dahil ang karahasan ay dumating ng biglaan at walang awa. Bago pa man siya makabawi, lumapit si Berto at sinimulan niyang sirain ang lumang motorsiklo na siyang tanging kasangkapan ni Aling Elena sa paghahanap buhay. Buong lakas niyang sinipa ang gilid ng motor na nagpatumba rito sa aspalto kasabay ng isang masakit na kalabog. Tila hindi pa nasiyahan, tinapakan ni Berto ng paulit-ulit ang motor. Inilabas niya ang galit na tila walang dahilan maliban sa kasiyahang manira. Ang kanyang mga bota ay humahampas sa katawan ng motor, nabasag ang ilaw sa harapan, at nagsikalat ang maliliit na piyesa sa kalsada. Ang paninirang iyon ay hindi nagpapakita ng biglaang emosyon, kundi ng isang ugali na madalas na niyang ginagawa. Isang ugali ng pagpapahirap at pagsira sa pag-aari ng mga taong hindi kayang lumaban. Nang makita ang kanyang motor na walang awang sinisira, sinubukan ni Aling Elena na pigilan si Berto kahit na mahina na ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang braso ni Berto gamit ang natitirang lakas, nagmamakaawa na huwag nang sirain pa ang motor. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng takot, ngunit patuloy na nagmamakaawa para sa nag-iisa niyang ari-arian. Ngunit para kay Berto, ang mahinang hawak na iyon ay hindi isang pakiusap, kundi isang dahilan para lalo pang maging malupit. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang kilos, iwinasiwas niya ang kanyang binti at sinipa ang tiyan ni Aling Elena. Ang matandang katawan ay bahagyang umangat mula sa lupa bago tumalsik patalikod, bumagsak sa mainit na aspalto. Hindi pa natapos doon, nilapitan ni Berto ang katawan ni Aling Elena na ngayon ay nakahandusay na. Walang kahit katiting na awa, tinapakan niya ng paulit-ulit ang katawan ng matanda. Para siyang gumagawa ng isang karaniwang gawain na hindi nangangailangan ng emosyon. Ang kanyang mga tapak ay tumama sa likod, braso, at baywang ni Aling Elena na hirap ng huminga. Bawat diin ng kanyang paa ay nagpapangiwi sa mukha ni Aling Elena sa sakit. Ngunit wala siyang magawa kundi damhin ang buong kalupitan. Ang kalsada na dapat sana iligtas na daanan ng lahat, ay naging isang arena ng pagpapahirap na ginawa ng walang saksi. Hanggang sa unti-unting nagsidatingan ang mga residente mula sa dulo ng kalsada. Ang mga sigaw ng sakit mula sa bibig ni Aling Elena ay umalingaw-ngaw sa kahabaan ng makitid na kalsada, tumago sa mga dingding ng kabahayan. Ang tunog ay napakapait kaya't ilang mga taong nasa loob ng kanilang mga bahay ay agad na napatigil sa kanilang ginagawa. Mula sa dulo ng eskinita, unti-unting nagsidatingan ang mga tao. Mga inang bagong uwi mula sa pamimili, mga amang nakaupo sa kanilang mga terasa, at ilang mga kabataang na curious. Mabilis ang kanilang mga hakbang, ngunit nang makita nila kung ano ang nangyayari sa gitna ng daan, bumagal ang mga ito at napalitan ng takot na pumigil sa kanila na lumapit. Hindi pa nila lubos na naunawaan ang sitwasyon, ngunit ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay agad na tumusok sa kanilang mga puso. Ilang mga residente na unang dumating ay agad na naglabas ng kanilang mga cellphone upang i-record ang karumal-dumal na gawain. Alam nila na ang ebidensyang biswal ay minsan mas malakas kaysa sa sigaw ng tulog. Ngunit nanginginig ang kanilang mga kamay. Ang iba ay dahil sa galit, ang iba naman ay dahil sa takot. Sinubukan nilang kunan ang bawat segundo ng pangyayari kahit natakot ang nangingibabaw sa kanila. Mula sa nanginginig na screen ng cellphone, malinaw na nakikita kung paano tinatapakan si Aling Elena ng walang awa. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at ang kanyang motor ay wasak na nakakalat sa mainit na aspalto. Ang sitwasyon ay parang isang eksena na hindi dapat nangyayari sa kalsadang kanilang dinadaanan araw-araw.
Ngunit sa halip na tumigil o kahit man lang mapansin na marami nang nakakakita sa kanila, malakas na tumawa sina Berto at Marco. Tila ang kanilang ginagawa ay isang nakakatawang biro. Ang kanilang mga tawa ay magaspang at puno ng pang-aalipusta, sumasugat sa puso ng mga residenteng nanonood. Sa gitna ng kanilang mga tawa, nagbitiw sila ng mga salitang mapanghamak kay Aling Elena, tinatrato siya na parang hindi tao. Ang kilos na iyon ay hindi lamang pisikal na karahasan, kundi pagwasak din ng dignidad. Ginawa ito ng hayagan sa harap ng mga saksing walang magawa. Ang mga residenteng nakasaksi sa pangyayari ay napakuyom na lamang ng kanilang mga kamao, itinatago ang galit na hindi mailabas. Kilala nila kung sino sina Berto at Marco, dalawang pulis na madalas makalusot sa parusa dahil may malakas na backer sa kapulisan. Walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na lumapit. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nila ang panganib ng paglaban sa mga opisyal na may madilim na koneksyon sa likod. Sila'y nanatiling nakatayo, naging mga piping saksi sa kalupitan na hindi dapat pinahintulutan, habang naghihintay ng kung anong himala ang maaaring pumigil sa dalawang taong nawalan na ng kaluluwa. Sa maliit na bahay na tinitirhan niya, kasama ang kanyang ina, katatanggal lang ni Rowena ng kanyang kupas na kulay abong jacket na palagi niyang suot pa uwi mula sa trabaho. Hinihingal pa siya matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho ng kung ano-ano. Ngunit ang pagod na iyon ay agad na naglaho nang may marinig siyang mga nagmamadaling yapak papalapit sa kanilang pinto. Si Aling Tessie, ang kanilang kapitbahay sa tapat, ay dumating na may maputlang mukha at hingal na parang katatapos lang tumakbo ng malayo. Si Rowena, nakaraniwang kalmado, ay agad na nakaramdam ng kakaibang kaba, lalo na nang makita niya kung paano nanginginig ang kamay ni Aling Tessie habang nakahawak sa hamba ng pinto. Alam niyang hindi ordinaryo ang balitang dala nito at hindi ito balitang gusto niyang marinig. Sa pautal-utal na boses, ibinalita ni Aling Tessie ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Rowena. Sinabi niya na ang kanyang ina, si Aling Elena, ay binugbog ng dalawang pulis sa gitna ng daan at dinala na ng mga residente sa ospital na may malubhang kalagayan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rowena ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Sandali siyang nabulagan. Nanikip ang kanyang dibdib at ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa kahit hindi pa siya gumagalaw. Takot, galit, pagkalito, at kawalan ng pag-asa. Lahat ay sabay-sabay na dumating, ginawang isang unos ang kanyang isipan na hindi niya makontrol. Ngunit sa likod ng kaguluhang iyon, isang malakas na puwersa ang lumitaw. Kailangan niyang puntahan agad ang kanyang ina. Nang hindi na naghihintay ng karagdagang paliwanag, agad na kinuha ni Rowena ang hiniram na motorsiklo ng isa pa nilang kapitbahay at pinaandar ito gamit ang nanginginig na kamay. Hindi na niya naisip ang helmet o anumang iba pang bagay dahil ang nasa isip niya ay iisa lamang. Kailangan siya ng kanyang ina ngayon. Ang mainit na hangin ng hapon ay humampas sa kanyang mukha habang pinapatakbo niya ng mabilis ang motor sa mga kalye ng kanilang barangay. Ngunit halos hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Tila napipigilan ang kanyang paghinga ng lumalaking pagkabalisa. Sa bawat segundong lumilipas, bawat kurbada na kanyang dinadaanan ay tila napakabagal kumpara sa takot na patuloy na nagtutulak sa kanya. Habang papalapit sa ospital, lalong nahirapan si Rowena na huminga, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot sa kung ano ang kanyang makikita. Hindi niya kailanman inisip na ang kanyang ina, ang taong tinitingalan niyang matatag kahit may edad na, ay maaaring saktan hanggang sa mahiga ng walang kalaban-laban. Ang isiping iyon ay parang pumipiga sa kanyang puso. Nang pumasok siya sa bakuran ng ospital, hindi matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa paghahanap sa emergency room kung saan dinala ang kanyang ina. Sa loob niya, ang pakiramdam ng pagkakasala at galit ay naghalo na nagparamdam sa kanya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho matapos dumating ang nakakakilabot na balitang ito. Nang pumasok si Rowena sa emergency room, ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang mahinang katawan ng kanyang ina na nakahiga sa kama, may swero sa kamay at mukhang puno ng mga lilang pasa. Ang puting ilaw ng ospital ay malinaw na tumatama sa mga sugat na iyon na nagpapatingkad sa bawat galos. Malungkot ang mga mata ni Aling Elena. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na dumating, sinubukan niyang umiti kahit naputok ang kanyang labi at may tuyong dugo pa sa gilid nito.
dahan-dahang lumapit si Rowena. Natatakot na baka ang isang simpleng hawak ay makadagdag pa sa sakit ng kanyang ina. Ang tahimik na silid ay pinupuno lamang ng tunog ng heart monitor. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Sa mahinang boses na nanginginig, sinimulang ikwento ni Aling Elena ang nangyari. Inilarawan niya kung paano siya hinarang ng dalawang malalaking pulis, kung paano nila kinuha ang susi ng kanyang motor, kung paano sila nagsimulang mag-akusa ng walang dahilan. Bawat salita ay dahan-dahang lumalabas, na parang mga piraso ng sugat na pilit na inuulit. Bawat detalyeng lumalabas sa kanyang bibig ay parang pag-amin ng isang biktima na walang pagpipilian, kundi tanggapin ang anumang ginawa sa kanya. Nakikinig si Rowena nang hindi nangangahas na sumabat. Kahit na sumisigaw ang kanyang kalooban na hindi niya matanggap ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa wasak na mukha ng kanyang ina, sinusubukang intindihin kung paano nagawang saktan ng sinuman ang isang matandang walang kalaban-laban. Habang tumatagal ang pagkukwento ni Aling Elena, lalong humihigpit ang pagkuyom ni Rowena sa kanyang mga kamay. Yumuko siya, sinusubukang itago ang panginginig ng galit na halos magpasabog sa kanyang dibdib. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay parang isang mainit na kutsilyo na direktang tumutusok sa kanyang puso. Sinusunog ang natitirang kahinahunan na mayroon siya. Nagsimulang manginig ang kanyang labi, hindi dahil sa pagnanais na umiyak, kundi dahil sa galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Sa kanyang isipan, malinaw na lumitaw ang mga mukha ng dalawang pulis, at bawat larawan ng kanilang ginawa ay lalong nagpahirap kay Rowena na pigilan ang sarili na hindi tumayo at hanapin sila agad. Nang matapos magkwento ang kanyang ina, ang silid ay tila huminto sa paghinga. Pumikit si Rowena sandali, sinusubukang pakalmahin ang malakas na unos na sumisipa sa kanyang dibdib mula sa loob. Ngunit, walang saysay ang pagsisikap na iyon. Ang apoy na isinilang mula sa kawalang katarungan ay lumaki at naging isang hindi makontrol na apoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ngayon ay ibang-iba na. Mayroong determinasyon, mayroong galit, mayroong isang bagay na matatag at hindi matitinag. Sa araw na iyon, sa tabi ng malamig na kama sa ospital, isinilang ang isang bagong Rowena. Hindi na lamang isang nag-iisang anak, kundi isang taong handang maningil para sa mga sugat na idinulot sa kanyang ina. Dala ng galit na hindi na mapigilan, minaneho ni Rowena ang hiniram na motorsiklo, patungo sa istasyon ng pulis sa bilis na hindi niya pa nagamit kailanman. Ang hanging humahampas sa kanyang mukha ay hindi nakapagpakalma sa kanya, sa halip, lalo nitong pinatibay ang kanyang determinasyon na humingi ng pananagutan sa nangyari sa kanyang ina. Bawat segundo ng biyahe ay parang isang nagbabagang uling na unti-unting sumisira sa kanyang pasensya, na nagpatigas sa kanyang mga hakbang nang bumaba siya mula sa motor at mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng istasyon. Mabigat ang kanyang paghinga, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit na humihingi ng katarungan. Isang katarungan na hindi niya natagpuan sa lugar na dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Pagpasok sa lobby, agad na nilapitan ni Rowena ang desk ng pulis na nakaduty at binanggit ang mga pangalan ni Berto at Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang pulis, isang batang opisyal na tila kinakabahan, ay sumulyap sa listahan ng mga presenteng pulis at pagkatapos ay umiling. Sinabi niya na wala sa opisina ang dalawang pulis sa araw na iyon, walang karagdagang paliwanag at walang bakas ng pagsisikap na alamin kung nasaan sila. Ang kanyang tono ay walang buhay, na para bang sanay na siyang sumagot sa ganitong mga tanong. Mga tanong na hindi naman inaasahang itanong ng mga mamamayan. Tinitigan siya ni Rowena ng matalim, nararamdaman na ang sagot ay masyadong madali, masyadong mabilis, masyadong gawa-gawa. Ang pagdududa ay pumasok sa dibdib ni Rowena sa paraang hindi niya maaaring baliwalain. Paanong ang dalawang pulis na kagagawa lang ng hayagang pananakit sa harap ng mga residente ay bigla na lang nawala? Bakit walang ulat, walang pagsaway, walang senyales na inaaksyonan ang kaso? Habang iniisip niya ito, lalong naging malinaw na ang nangyari sa kanyang ina ay hindi isang ordinaryong insidente. Mayroong pattern, mayroong sistema, mayroong isang bagay na matagal nang nangyayari sa likod ng kayumangging uniforme na dapat sana inagpoprotekta sa komunidad. Tumayo si Rowena sa gitna ng silid na iyon, pinagmamasdan ang tila normal na takbo ng opisina. Ngunit, naramdaman niya ang isang bagay na mas madilim na nagtatago sa likod nito.
Sa gitna ng kanyang magulong isipan, isang mabigat na yabag ang narinig na papalapit mula sa loob ng opisina. Nang lumingon si Rowena, lumitaw ang hepe ng pulisya, si Police Major Cruz, isang lalaking may kalmadong mukha at isang ngiti na tila ginawa upang magbigay ng pakiramdam ng seguridad. Lumapit siya ng may labis na kabaitan sa kanyang kilos. Tila ang kanyang pagdating ay nagkataon lamang sa oras na kailangan ni Rowena ng mga sagot. Ngunit sa kanyang mga mata, may nahuli si Rowena na hindi niya maipaliwanag. Isang kislap na nagpatindig sa kanyang balahibo, na parang isang taong mas marami pang alam kaysa sa kanyang ipinapakita. Ang kanyang presensya sa sandaling iyon ay hindi nagkataon lamang, at naramdaman ni Rowena ang isang malakas na kutob na ang susunod na pag-uusap ay hindi magiging kasing simple ng inaakala. Pinapasok ni Major Cruz si Rowena sa kanyang opisina nang may tila magalang na kilos. Ang silid ay malinis at amoy kahoy, malayo sa tensyonadong kapaligiran ng lobby kanina. Nang magsara ang pinto, ang paligid ay naging mas tahimik. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Umupo si Major Cruz sa likod ng kanyang mesa nang may mabagal na kilos, na para bang gusto niyang lumikha ng impresyon na siya ay isang maunawaing pinuno. Umupo si Rowena sa tapat niya, kahit na ang kanyang katawan ay puno pa rin ng galit. Tinitigan niya ang lalaki nang may pagdududa, sinusubukang basahin ang tunay na intensyon mula sa mukha nitong sobrang kalmado. Habang nagsasalaysay si Rowena, paulit-ulit na tumango si Major Cruz, na para bang nauunawaan niya ang bawat detalye ng paghihirap ni Aling Elena. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi ito ang kaseryosohan na nagmumula sa pagmamalasakit, kundi parang isang taong nagtatala ng mahalagang impormasyon para sa isang hindi malinaw na layunin. Paminsan-minsan ay tinutuktok niya ang mesa gamit ang kanyang daliri, hindi dahil sa kaba, kundi parang naghihintay ng tamang pagkakataon para magsalita. Naramdaman ni Rowena na ang mga maliliit na kilos na iyon ay hindi tanda ng simpatsya. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagtugon ni Major Cruz na parang isang script. Isang bagay na inihanda na bago pa man siya pumasok sa silid na iyon. Nang matapos magsalita si Rowena, huminga ng malalim si Major Cruz. Pagkatapos, sa isang malambing na tono na halos pabulong, sinabi niya na sasagutin ng kapulisan ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Aling Elena. Ang pangungusap na iyon ay parang magandang balita, ngunit lalo lamang itong nagpaalerto kay Rowena. Ang tono ni Major Cruz ay sobrang bait, sobrang pino, halos parang isang nagbebenta na nag-aalok ng mabilis na solusyon upang hindi na magreklamo pa ang customer. Walang katatagan na nagpapakita na ang mga maisala ay ipoproseso. Walang indikasyon na ang ginawa ng dalawang pulis ay itinuturing na krimen. Nakatuon lamang siya sa gastos sa ospital, na para bang gusto niyang ilihis ang atensyon ni Rowena mula sa tunay na problema. Sa likod ng malambing na tono na iyon, naramdaman ni Rowena ang isang bagay na kumukutitap sa kanyang isipan. Ang tingin ni Major Cruz ay tila mayroong ibang layer na hindi kailanman inilabas. Ang mga matang iyon ay sobrang kalmado para sa isang pinuno na kagagaling lang makarinig na ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng malupit na karahasan sa isang mamamayan. Mayroong isang malamig na kalkulasyon na hindi niya pa nakita sa sinumang opisyal. Nang tumayo si Rowena mula sa kanyang upuan, napagtanto niya na ang pag-uusap na iyon ay hindi lamang isang uri ng pagmamalasakit, kundi isang pagtatangka na pigilan ang posibleng gulo. Iniwan niya ang silid na iyon nang may mabigat na hakbang at isang malakas na kutob na may itinatago si Major Cruz na mas madilim pa kaysa sa isang simpleng kaso ng pananakit. Ilang hakbang pa lamang ang layo ni Rowena mula sa opisina ni Major Cruz, naramdaman niyang bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil kailangan niya ng hangin upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Ngunit ang katahimikang iyon ay nawasak sa isang iglap ng isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang likod ng buong bagsi. Ang kanyang katawan ay naitulak pasulong, bumagsak sa malamig na sahig ng pasilyo, kasabay ng isang malakas na kalabog na umalingaungaw. Agad na kumalat ang sakit sa buong katawan niya, na nagpahirap sa kanyang paghinga. Sinubukan ni Rowena na suportahan ang sarili gamit ang dalawang kamay, ngunit masyadong nagulat ang kanyang katawan para makagalaw ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang isang mapanuyang ngiti na muling bumuhay sa lahat ng galit na kanyang kinimkim. Nakatayo si Marco ilang metro sa likuran niya. Ang kanyang katawan ay matigas na parang isang malaking bato na handang sumagasa sa anumang nasa harapan niya.
Ang kanyang mga mata ay nanliit sa kasiyahan, na para bang kagagawa lang niya ng isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Hindi nagtagal, lumitaw si Berto mula sa isang sulok ng pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at may intensyon. Ang dalawa ay hindi mukhang mga taong takot matapos gumawa ng malupit na pananakit sa isang mamamayan. Sa halip, sila ay parang mga mandaragit na nakahanap ng bagong dahilan upang ipagpatuloy ang kanilang kalupitan. Hindi pa man nakakatayo si Rowena nang hablutin ng magaspang na kamay ni Marco ang kwelyo ng kanyang kupas na kulay abong jacket. Bahagyang iniangat ito bago siya kinalagkad sa kahabaan ng pasilyo, walang pakialam sa sakit na idinudulot nito. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa ilang mga mamamayan na nasa paligid ng istasyon upang mag-asikaso ng kanilang mga pangangailangan. Ang ilan sa kanila ay sumigaw sa gulat, habang ang iba ay nakatingin lamang ng may pangingilabot nang makita kung paano si Rowena, isang inosenteng dalaga, ay tinatrato na parang isang walang halagang bagay. Ngunit tulad ng dati, pinigilan sila ng takot na makialam. Kilala sina Berto at Marco na may malakas na proteksyon at sinumang susubok na lumaban ay tiyak na makakatikim ng ganti. Ang mga residente ay nakatayo lamang na para bang natigilan, nasa pagitan ng pagnanais na tumulong at pagnanais na manatiling ligtas. Ang mga yapak ni Berto ay lalong lumalakas at bawat hakbang na iyon ay parang isang banta na naghihintay na sumabog. Pagdating sa harap ng gusali ng istasyon, binitawan nila ang kanilang pagkakahawak para lamang palitan ito ng mas malupit na karahasan. Sinipa ni Marco ang tiyan ni Rowena ng malakas hanggang sa ang kanyang katawan ay natiklop at bumagsak sa lupa. Lumapit si Berto mula sa kabilang panig at sinuntok ang kanyang mukha ng walang pag-aalinlangan. Nagdulot ito ng matinding hapdi at nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Walang awa sa kanilang mga atake. Tanging malulupit na tawa ang kumakawala sa pagitan ng mga sipa at suntok. Sinubukan ni Rowena na takpan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit ang dalawang lalaki ay kumikilos na para bang walang sinuman ang makakapigil sa kanila. At para kay Rowena, ito ang punto kung saan ang kawalang katarungan ay hindi na lamang isang sugat. Ito ay isang hayagang digmaan laban sa kanyang dignidad. Sa gitna ng walang tigil na suntok na tumatama sa kanyang mukha at katawan, unti-unting nawalan ng kakayahan si Rowena na maramdaman kung aling sakit ang pinakamatindi. Ang kanyang katawan ay bumigat, ang kanyang paningin ay lumabo, at ang malulupit na tawa ng dalawang pulis ay parang isang malayong alingaungaw mula sa ibang mundo. Tumigil siya sa pag-angat ng kamay, tumigil sa paglaban, at tumigil na rin sa pag-ungol. Para kina Berto at Marco, iyon ay isang senyales na sumuko na ang babae. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga sandaling iyon ng katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi tanda na may isang bagay sa loob ni Rowena na nagsisimulang gumalaw. Isang bagay na matagal nang natutulog, naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumangon. Ang kanyang paghinga ay naging napakabagal. Masyadong mabagal para sa isang taong kagagaling lang sa matinding pambubugbog. Ilang segundo pagkatapos, ang pagbabago ay nangyari ng napakabilis na kahit ang hangin sa paligid ay tila nanigas. Ang mga mata ni Rowena na kanina iwalang buhay ay biglang nag-focus. Ang kanyang tingin ay nagbago ng husto, malamig at matalim, na parang mga mata ng isang taong kagigising lang sa kanyang tunay na pagkatao. Wala nang bakas ng takot. Ang naroon na lamang ay isang kakaibang kahinahunan na gumapang mula sa dulo ng kanyang buhok hanggang sa buong katawan niya. Isang mailap na enerhiya na hindi niya pa naramdaman kailanman ay dumaloy sa kanyang mga ugat na nagbigay ng bagong lakas sa kanyang dating mahinang katawan. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkataranta, kundi ng isang kahinahunan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang galit. Sa isang mabagal ngunit determinadong kilos, idiniin ni Rowena ang kanyang mga palad sa lupa at itinulak ang kanyang katawan upang tumayo. Si Marco na nakakita rito ay bahagyang tumawa. Iniisip na sinusubukan ni Rowena na bumangon gamit ang kanyang huling lakas bago muling bumagsak. Ngunit ang tawang iyon ay agad na naputol nang, sa isang mabilis na kilos na hindi dapat magawa ng isang babaeng kagagaling lang bugbugin, umikot si Rowena at sinuntok ng buong lakas ang panga ni Berto. Isang malakas na kalabog ang narinig, kasunod ng pagtalsik ng malaking katawan ni Berto ilang hakbang patalikod. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Bago pa man makatugon si Marco,
humakbang si Rowena nang may bilis na nagpamukha sa kanya na parang isang anino. Sinunggaban niya ang kwelyo ng uniforme ni Marco gamit ang isang kamay, at na para bang ang bigat ng lalaki ay hindi higit sa isang magaang sako, itinaas niya ito sa ere. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa takot dahil ramdam niya ang mga daliri ni Rowena na humihigpit ng may hindi makatwirang lakas. Sa isang malakas na paghampas, ibinalibag ni Rowena ang malaking katawan nito sa bakal na tarangkahan ng istasyon ng pulis. Isang malakas na tunog ng yumuyuping bakal ang umalinggaw habang bumabagsak ang katawan ni Marco na nagpawasak sa tarangkahan. Ang mga residenteng nanonood ay natigilan, hindi alam kung sila ba ay nakasaksi ng isang gawa ng katapangan ng isang biktima o ng pagbangon ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng paghihiganti. Ang mga residenteng kanina pa ay mga piping saksi lamang ay ngayon ay natigilan sa pagkalito at takot. Kakasaksi lang nila ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Isang dalagang nakasuot lamang ng asul na t-shirt at maong na pantalon ay nagawang buhatin ang dalawang malalaking pulis na para bang wala silang bigat. Ang ilan sa kanila ay umatras pa ng ilang hakbang dahil ang katawan ni Rowena ay hindi na mukhang katawan ng isang taong kagagaling lang bugbugin ng husto. Ang paraan ng kanyang pagtayo, paghinga at pagtingin sa paligid ay nagpapakita ng isang bagay na kakaiba. Isang bagay na hindi pa nila nakita sa isang ordinaryong tao. Ang dating maingay na paligid ay naging isang nakakabinging katahimikan na para bang ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang pinakanagpatindig sa balahibo ng mga residente ay hindi lamang ang lakas ni Rowena, kundi isang bagay na lumitaw sa screen ng kanilang mga cellphone. Ilang mga kabataan at mga ama na nagre-record ng pangyayari ay nanginig nang makita nila ang kakaibang resulta sa kanilang mga video. Mayroong isang itim na liwanag na umiikot sa katawan ni Rowena, gumagalaw ng mabilis na parang isang buhay na anino na hindi sumusunod sa direksyon ng sikat ng araw. Ang aninong iyon ay malayang gumagalaw, gumagapang sa paligid ng kanyang katawan na parang isang madilim na ulap na may sariling isip. Sa tuwing sinusubukan ng mga residente na i-focus ang kanilang kamera, ang kanilang video ay nag-glitch na hindi karaniwang nangyayari sa mga magagandang cellphone. Sa mga recording na paulit-ulit nilang pinanood, ang imahe ni Rowena ay nanginginig, hindi stable, at paminsan-minsan ay nagkakaroon ng distorsyon na parang isang alon na hinihila mula sa dalawang magkaibang direksyon. May kakaibang tunog na lumitaw. Isang mahinang sitsit na parang kuryenteng may mataas na boltahe na paulit-ulit na bumubukas at nagsasara. Ang mga cellphone ng ilang residente ay nag-freeze pa sandali na para bang may malakas na signal na gumugulo sa kanilang sistema. Nagpalitan sila ng tingin na ang may maputlang mukha, hindi naglalakas loob na magtanong ng malakas. Ngunit lahat sila ay naunawaan na ang kanilang nakikita ay hindi lamang epekto ng kamera. May isang bagay na lumabas mula sa loob ni Rowena. Isang bagay na marahil ay matagal nang natutulog at ngayon ay bumangon sa isang anyo na hindi maipaliwanag ng ordinaryong lohika. Nang ibalik nila ang kanilang tingin kay Rowena, lalong naging mahirap intindihin ang sitwasyon. Ang hangin sa paligid ng pinangyarihan ay bumigat. Tila biglang bumaba ang presyon ng hangin. Ang ilan sa mga residente ay naramdaman ang pagtindig ng kanilang balahibo kahit hindi nila alam kung bakit. May mga humawak sa kanilang dibdib dahil sa paninikip. May mga dahan-dahang umatras, nag-aalala na may isang madilim na nilalang na nagising at nagmamasid sa kanila. Ngunit si Rowena ay nakatayo lamang, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at ang kanyang katawan ay puno ng misteryosong enerhiya na iyon. Napagtanto nila ang isang bagay. Ito ay hindi na lamang isang simpleng kaso ng pananakit o paglaban. May isang bagay na mas madilim, mas malaki, at mas mapanganib na gumagalaw sa likod ng pangyayaring ito. Isang bagay na matagal nang nagtatago sa mga anino. Nang sina Berto at Marco ay nakahandusay ng walang kalaban-laban sa lupa, ang mga residente ay nakatitig pa rin sa pangyayaring kagagaling lang nilang masaksihan. Ang kalsadang dating magulo ay biglang naging tahimik, na para bang ang lahat ng hangin ay hinigop palabas. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag ng isang itim na kotse na walang plaka ang biglang huminto sa harap ng istasyon ng pulis. Ang tunog ng preno ay kontrolado at malinis. Hindi nagmamadali kundi puno ng kalkulasyon. Ang mga pinto ng kotse ay bumukas at 4 na lalaking nakaitim na suit ang lumabas ng maisabay-sabay na hakbang.
Mga hakbang na agad nagbigay ng senyales na hindi sila ordinaryong mga tao. Lumapit sila kay Rowena nang hindi nagmamadali na para bang alam na nila kung ano ang kanilang daratnan. Isa sa kanila ang nanguna. Walang emosyon ang kanyang mukha, matalim ang kanyang mga mata, at ang tingin na iyon ay tumagos kay Rowena na parang may binabasa mula sa loob niya. Sa isang mahinang boses na halos hindi marinig, ngunit puno ng kapangyarihan, bumulong ang lalaki, kaya pala. Nagising na ang Subject 12. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ng napakabagal, ngunit ang epekto nito ay tumama kay Rowena ng mas malakas pa kaysa sa anumang suntok. Nanginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sugat o pagod, kundi dahil sa isang masamang kutob na biglang gumapang sa kanyang isipan. Binuksan ng lalaki ang isang itim na folder na dala niya at ipinakita ang isang litrato ng sanggol. Isang sanggol na kilala ni Rowena. Ang sanggol na akala niya ay siya lamang sa isang lumang alaala. Ngunit ang malaking sulat sa ilalim ng litrato ay nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Proyektong Anino, Proyekto 2. Tinitigan ni Rowena ang litrato na parang nakatingin sa isang nakaraan na hindi niya alam na umiral. At sa isang iglap, ang lahat ng katotohanang alam niya ay nagsimulang gumuho. Nandito kami para iwika, sabi ulit ng lalaki. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay hindi na malabo, kundi puno ng kasiguraduhan. Ang salitang kiuwi na kanyang binigkas ay hindi parang isang paanyaya pabalik sa isang ligtas na lugar, kundi parang isang utos na bumalik sa kulungan para sa isang taong matagal nang itinuturing na pag-aari nila. Umatras si Rowena ng isang hakbang, nanlaki ang kanyang mga mata, kinakapos sa hininga. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang maging nakakahilo, na para bang ang lupang tinatapakan niya ay hindi na matatag. Tumingin siya sa mga residenteng nakatayo pa rin nang hindi makapaniwala, pagkatapos ay tumingin sa mga lalaki na ngayon ay bumubuo ng isang kalahating bilog, malinaw na balak siyang palibutan. Mga ligaw na tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Sino ba talaga siya? Alam ba ng kanyang ina? Ang kanyang buhay ba mula pagkabata ay isang malaking kasinungalingan lamang? Mula sa malayo, isang mabagal na yabag ang narinig. Lumitaw si Major Cruz sa pintuan ng istasyon ng pulis. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing bait tulad ng dati, sa halip may isang maliit na ngiti. Isang ngiting puno ng lihim. Isang ngiting nagpapahiwatig na mas marami siyang naunawaan kaysa sa kanyang inaamin. Lumingon ang mga residente sa direksyong iyon, nagtataka kung bakit napakakalma ng hepe ng pulisya sa gitna ng kaguluhan. Tumayo si Rowena na parang isang estatwa, napapaligiran ng mga misteryosong lalaki. Habang ang madilim na anino ng kanyang nakaraan na hindi niya alam ay nagsimulang lamunin ang natitirang tiwala niya sa mundo. Ang eksena ay huminto sa gitna ng isang matinding tensyon. Walang sagot. Tanging isang malaking tandang pananong ang nakabitin sa hangin. Si Rowena ba ay isang biktima lamang ng malupit na gawain ng dalawang pulis? O mula pa sa simula, siya ay bahagi ng isang lihim na proyekto na mas nakakatakot kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Sa gitna ng pulutong ng mga residenteng natigilan pa rin sa hindi makatwirang pangyayari, ang paligid ay napuno ng isang nakakapanikip na katahimikan. Walang sinuman ang nangahas na magsalita dahil ang kanilang nasaksihan ay hindi na lamang karahasan ng mga otoridad, kundi isang bagay na lampas sa kanilang kaalaman. Nakatayo si Rowena, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, hindi lamang dahil sa mga sugat o pagod, kundi dahil sa katotohanang kagagaling lang na hablutin mula sa likod ng kanyang pagkabata. Naramdaman niyang ang buong pagkatao na kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Ang lakas na bumangon mula sa kanya ay hindi isang bagay na kanyang naunawaan. At ang presensya ng mga lalaking nakaitim na suit ay nagpapatunay na mayroong ibang mundo na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Ang mga residente ay dahan-dahang nagbulungan sa likuran. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang iba naman ay natatakot na ang pangyayaring ito ay magdudulot ng mas malaking sakuna sa kanilang komunidad. Tinitingnan nila si Rowena, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong nasa gitna ng isang malaking misteryo na matagal nang nakatago. Ilan sa kanila ay hawak ang mga video recording na nag-glitch, at napagtanto nila na anuman ang gumulo sa mga recording na iyon ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang takot ay kumalat kasabay ng pagkausisa, dahil ang katotohanang lumitaw sa araw na iyon ay masyadong malaki para maunawaan ng mga ordinaryong tao.
Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pangyayaring ito ay hindi na maitatago pa. Samantala, ang mga lalaking nakaitim na suit ay lalong lumalapit. Ang kanilang mga hakbang ay may sukat at walang ingay, na parang mga anino na may sariling kamalayan. Umatras si Rowena, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng kakaibang enerhiya na hindi niya pa naiintindihan ang pinagmulan. Sa kanyang harapan, ang nakaraan na akala niya inormal ay naging isang madilim na palaisipan na naghihintay na mabuksan. Sa likuran nila, nakatayo si Major Cruz nang may ngiting sobrang kalmado. Isang ngiti na nagpapahiwatig na siya ay hindi lamang isang saksi, kundi bahagi ng isang mahabang kadena na kumokontrol sa lihim na proyektong iyon mula pa noon. Ang ngiting iyon ay nagparamdam kay Rowena ng ibang uri ng takot. Isang takot na isinilang mula sa kamalaya na marahil ay hindi siya kailanman naging tunay na malaya mula pa noong araw na siya ay isinilang. Sa huling segundo bago humakbang ng mas malapit ang mga lalaki, ang lahat ay tila bumagal. Ang mga residente ay nagpigil ng hininga. Si Rowena ay nagpasya sa pagitan ng paglaban o pagtakas. At ang malaking anino ng konspirasyon ay nagsimulang mabuo ng malinaw sa kanilang harapan. Ang araw na iyon ay hindi ang katapusan ng pakikibaka ni Rowena, kundi ang simula ng isang madilim na paglalakbay na magpipilit sa kanya na hanapin ang mga sagot tungkol sa kung sino talaga siya, ano ang Proyekto 12, at bakit nasa kanya ang lakas na iyon. Ang mundo sa paligid niya ay hindi na pareho. At ngayon, isang malaking tanong ang nakabitin sa hangin na parang isang makapal na ulap na tumatakip sa araw. Magiging kasangkapan ba nila si Rowena,